Hinamak na manugang. Kabanata 39. Umupo sila sa mga upuan at nambobola sa isa't isa. Si Mark Lewis ay sadyang nagpakita ng kanyang kaabangan sa harap ni Ming Nooran. Siya ay nagsasalita ng malakas, at kapag ang pagkain at inumin ay inihain, sila ay nag-toast ng paulit-ulit. Ipinagyayabang mo ang pagsuporta ko sa iyo, at napakainit ng kapaligiran. Gayunpaman, tila naabot na nila ang kanilang uri ng tacit understanding, at sabay nilang ibinukod si Alex Dixon. Walang pakialam si Alex Dixon. Ayaw niyang sumama sa kanila. Pumunta siya dito para samahan si Ming Nooran. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay bagamat mukhang marangal at matikas si Ming Nooran, hindi naman masama ang kanyang pagtitiis sa alak. Uminom siya ng 2 baso ng Maotai at namumula ang kanyang pisngi. Hindi siya lasing. Ibinalik ni Ming Nooran ang toast kay Mark Lewis. Itinaas niya ang tasa at ngumiti. Ang sikat na pangalan ng Chingyang Pavilion ay kumalat sa malayong lugar sa Jing City. Talagang karapat-dapat ito sa pangalan nito. Napakasarap ng lasa ng table of dishes na ito. Kahit papaano ay nalampasan nito ang mga pamantayan ng maraming 5-star chef. Gusto ko ito ng sobra. Buti naman at nagustuhan mo. Gusto siyang pasayahin ni Mark Lewis, kaya ngayon ay sobrang saya niya. Gumastos siya ng maraming pera at maingat na inayos ang lahat. Ang mga ulam sa dining room ay pawang mga mamahaling sangkap. Kahit sa mga hotel sa Jing City, baka hindi nila ito makakain. Sinamantala ni Yang Wenyu ang oras ng pag-inom at ngumiti kay Alex Dixon. Bakit hindi mo kainin ang mga pagkain? Karaniwang hindi mo nakakain ang mga pagkain ito. Sagot lahat ni Mark ngayon. Sumubok ka pa ng ilang pagkain para mapuno ang iyong bibig. Magiliw niyang bati sa ibabaw, ngunit naririnig ni Alex Dixon ang panunuya sa kanyang tono. Hinawakan ni Mark Lewis ang tasa na may ngiti, pero hindi talaga ito ngiti. Not to mention si Alex Dixon ay hindi pa nakakain ng mahahalagang pagkain ito, natakot siya na wala siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa Chingyang Pavilion. Alex, kamusta ang lasa nitong pagkain? Sinadya ni Yang Wenyu na magtanong, natatakot ako na mas maganda ito kaysa sa pagpunta sa malangaw na restaurant na hinanda mo. Okay, mahinang sagot ni Alex Dixon. Binibigyan niya ng mukha si Ming Nooran. Bihira para kay Mark Lewis ang pumasok sa Chingyang Pavilion, kaya natural na gusto niyang magpakitang gilas. Ngunit para kay Alex Dixon, ang pagpunta dito ay para lang siyang umuwi sa bahay. Kahit gaano pa kasarap ang mga ulam, pagkain lang yun para mabusog ang tiyan niya. Ang kanyang walang malasakit na saloobin ay nagparamdam kay Wang Yifeng na siya ay nagpapanggap. Kumunot ang noo ni Yifeng at ngumisi. Talagang mataas ang tingin ni Alex Dixon sa kanyang sarili. Hindi karapat-dapat sa kanyang mga mata ang gayon kasarap na ulam. Naisip din ni Mark Lewis na nagpapakitang gilas si Alex Dixon. Umisi siya at sinabing, bumibili ka ng gulay at nagluluto araw-araw sa Lewis family at pinaglilingkuran mo ang biyenan mo. Ang galing mo sa pagluluto, ano kaya kung magluto ka ng pagkain at hayaan mong buksan namin ang aming mga mata para makita ang mga ito, yung 5-star chef skills. Sabay na tumawa sina Yang Wenyu at Wang Yifeng. Puno ng paghamak ang kanilang mga mata. Bumibili ka ng gulay at nagluluto ka araw-araw sa bahay. Nagulat na sabi ni Ming Nooran. Hindi kataka-taka na si Alex Dixon ay walang nakamit hanggang ngayon. Buong araw na pala siyang naglalakad sa kalan at gumagawa ng mga bagay na pambabae. Nang maisip ito ni Ming Nooran, may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Ang isang lalaki ay dapat na iangat ang kanyang sarili at makamit ang isang mataas na career, ngunit si Alex Dixon ay talagang umaasa sa isang babae para makakain. Natawa si Mark Lewis at sinabing, hindi ba? Si Alex ang tipikal na halimbawa ng 24 na filial piety. Kung hindi nakiusap si Jane na gawin siyang assistant sa kumpanya, natatakot ako, na baka hanggang sa bahay lang talaga siya, magtatrabaho. Kumunot ang noo ni Ming Nooran at tumingin kay Alex Dixon na may komplikadong ekspresyon. Wala siyang ibang sinabi. Gayunpaman, may bahid ng pagkabigo sa puso niya. Hindi niya akalain na walang backbone si Alex Dixon. Casual na ngumiti si Alex Dixon. Hindi siya mapakali kay Mark Lewis. Sa anumang kaso, hindi ito inilagay ni Alex Dixon sa kanyang mga mata.
Ang pagpapaliwanag sa kanila ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Nakita ni Mark Lewis na hindi na niya pinapansin ang mga ito. Nagalit siya sa pagpapanggap ni Alex Dixon na aloof. Tahimik niyang tiningnan si Yang Wenyu. Naiintindihan ni Yang Wenyu. Nagkunwari siyang tumayo ng walang ingat. Kumuha siya ng bote ng alak sa ilalim ng mesa at naglakad papunta kay Alex Dixon. Ibinuhos niya ang isang buong tasa at inilagay sa harap ni Alex Dixon. Assistant ka lang. Wala kang kinabukasan. Ano kaya kung ganito? Inumin mo ang 3 baso ng alak at tutulungan kitang gawing isang chef sa hotel. Pwede kang mag-practice ng 2 taon at makakuha ng chef certificate. Sa hinaharap, maaari kang maging isang 5-star chef at ang iyong sweldo ay higit sa 10,000 sa isang buwan. Ito ay mas mahusay kaysa sa iyong kasalukuyang trabaho. Nagpipigil ng tawa si Mark Lewis at nagkunwaring seryoso, sa tingin ko magandang idea yan. Yang family ay kilala din na figure in Jinling, kaya kailangan mo nang sumunod kay Yang Wenyu sa ngayon. He is my brother and he will not treat you badly. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at sinulyapan ang alak sa mesa. Ang isang baso ng alak ay maaaring maglaman ng 3.2 gramo ng puting alak, at 3 baso ay 1 kilo. Kumuha si Yang Wenyu ng isang bote ng dayuhang alak. Ang bote ay puno ng mga wikang banyaga, ngunit nakita na ito ni Alex Dixon noon. Masasabi niyang isa itong Balkan's vodka. Ang alak na ito ay mahal. Isa ito sa mga top 10 na alak sa mundo, at ang nilalamang alkohol nito ay 88.8%. Ang ganitong uri ng alak ay karaniwang ginagamit na panghalo sa alak, na hinahalo sa isang cocktail na may mababang nilalaman ng alkohol. Kung ito ay diretsyong ininom ng ganito, ito ay halos kapareho ng pag-inom ng nakakalasing na alak. Not to mention, 3 baso, kahit sobrang lakas mo pang uminom, pag ito nainom mo kahit isang buong baso, hindi mo ito kayang inumin. Si Meng Nooran ay karaniwang hindi umiinom lagi, kaya natural na hindi niya alam ang tungkol sa alak. Ngunit si Yang Wenyu at ang kanilang grupo ay matagal nang nasa nightclub, kaya paanong hindi nila malalaman kung gaano kalakas ang bote ng alak na ito. Kung uminom siya ng 1 kilo sa matapang na alak na ito, na maihahambing sa alkohol, natatakot siya na hindi ito kasing simpleng kalasingan lang. Malaki ang posibilidad na mabutas ang kanyang tiyan, at baka malason pa siya ng alak, dahilan upang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Naiintindihan ni Alex Dixon sa kanyang puso. Out of the ordinary pala si Mark Lewis. Ang dahilan kung bakit siya inimbitahan ni Mark Lewis sa Chingyang Pavilion ay hindi lamang para maliitin siya. Pagkatapos, natuwa siya na sinusuportahan siya ni Meng Nooran sa kanyang harapan, at gusto pa niyang turuan ng leksyon si Alex Dixon ng palihim, para samantalahin niya ang pagkakataong makapaghiganti. Malamig na tiningnan ni Alex Dixon ang wine glass sa mesa. Hindi siya gumalaw. Hindi mo man lang ako bibigyan ng pagmumukha dito. Nakangiting sabi ni Yang Wenyu. Malamang gusto nila ang buhay niya. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabi kay Yang Wenyu, hindi lahat ng tao ay pwede uminom kasama ako. Depende ito kung ang taong umiinom ay may karapatan o wala. Nang hamina na ang boses niya ay nag-iba ang ekspresyon ng iilang taong nakaupo sa mga upuan. Natigilan din si Yang Wenyu. Namula ang mukha niya. Napakapangit ng ekspresyon ni Mark Lewis. Hindi niya akalain na si Alex Dixon ay maglalakas loob na makipag-usap kay Yang Wenyu sa ganoong paraan. Bang! Galit na hinamples ni Mark Lewis ang mesa at pinagalitan. Para sa kapakanan ni Nooran, inanyayahan kita sa Chingyang Pavilion para kumain, at hiniling ko pa kay Wenyu na ayusin ang trabaho para sa iyo. Anong klaseng ugali ito? Malamig na ngumuso si Alex Dixon. Tinatamad siyang sumagot. Lahat sila ay naglalabas ng galit nila. Nagsanib ang mga ito para saktan siya. Tiniis niya ito at paulit-ulit na tiniis, ngunit itinuring niya ang mga taong ito na parang malambot na persimmon na maaari nilang tapakan. Lumagpas na ito sa kanyang bottom line. Ayaw na niyang bigyan pa sila ng mukha. Kahit na naruroon si Meng Nooran, wala itong magagawa. Nagkunwari si Yang Wenyu na hikayatin silang magkasundo. Pinigilan niya ang kanyang galit at nakangiting sinabi kay Mark Lewis, siguro si Alex Dixon ay may koneksyon sa mga malaking pamilya. Matagal na niyang minamalas ang mga tao ng Jinling City.
Ang aking maliit na templo ay hindi kayang bayaran ang isang dakilang Buddha na tulad niya. Kalimutan ito. Sa kanya lang. Umisi si Mark Lewis. Kung kaya niyang umakyat, puputulan ko ang ulo niya at sisipain ko siya na parang bola. Upang iligtas ang mukha para sa kanyang mabuting kaibigan, kumilos si Mark Lewis bilang patriarch ng pamilya Lewis. Sabi niya kay Alex Dixon in a overbearing manner. Ang bait ni Wang Wenyu na tulungan ka makahanap ng trabaho, para bigyan ako ng mukha. Ngayon na pinahiya mo ang kaibigan ko, kakalat ang bagay na ito. Iisipin ng iba na dahil sa Lewis family. Hindi marunong ng asal pero kung uminom ka nitong 3 baso ng alak. Pagkatapos nito, hihingi ka ng tawad kay Wenyu. Abangan ang susunod na kabanata.